our question and answer with our beloved doctor, Dr. Alex Ibay. First of all, I would like to introduce him. He is a family physician and integrative medicine practitioner for more than 25 years. So mamaya, i-explain niya sa atin what does it mean. Okay? And of course, he's a member of Philippine Academy of Family Physicians Incorporated. He's been the lead physician during the outbreak of chikungunya virus in the Quezon province. And he's been awarded by the provincial government of Quezon. And of course, he is using a TheraCare therapy device in his clinic in Calawag, Quezon. And of course, he is proud future star of our company. Let's welcome Doc Alex Ibay. Good evening, Doc Alex. Yes, hello, good evening. Hello. Yes, Yes, okay. So, we're hearing you. Good evening po, Doc Alex. yes, good evening. Thank you, Rudolph, for a very good introduction. And likewise, salamat din sa ang ganda ng pag-present mo sa ating product. So, sabi ko nga, kung makikinig lang lahat ng ating taga-attend ngayon, maintindihan nila kung gaano kaganda talaga ang ating product, ang iTera Care. So, you mentioned a while ago about integrative medicine. Kasi yan yung practice ko. Bakit ba ako napapunta sa ganitong klase ng pagpapractice? Kasi ang integrative medicine, pinagsasama nito yung pag-principle ng alternative and traditional medicine. Yan, paggamit ng acupuncture, paggamit ng acupressure, homeopathic medicine, mga herbal medicine, Then, at likewise, siyempre, bilang doktor, ginagamit ko din yung conventional. So kung kinakailangan ba, pag dumating ang pasyente, ipapalaboratory ko sila, tapos kinakailangan ba nila ng ganitong x-ray, kinakailangan CT scan, o kung kailangan ng mga MRI, so ginagawa yan. Then, depende doon sa findings sa laboratory o mga chest x-ray o CT scan, kung ano ang ibibigay kong gamot sa kanila or kung paano natin i-manage sila. Kasi pag minsan, diba, marami sa atin ngayon yung mga nakikinig ngayon. Kaya siguro naging interesado kayo dito sa ating iTera Care device kasi nagsasawa na rin kayong uminom ng gamot. Marami na rin siguro sa inyo for how many years na rin, daming, diba, ang daming mga maintenance na, ang dami ng saan-saan na rin nagpa-check up na doktor. Pero bakit hindi gumagaling or parang hindi nagbabago? So, di ba, nakakainis na, So, luckily, pinagpala tayo, God has given us na meron tayong, at least meron tayong katawan na can heal itself. Pero the good news is, ang iTera Care will help us kumbaga ay i-charge yung ating katawan para lalong lumakas yung ating capacity para ma-heal natin ang ating katawan. So, medyo magbibigay ako ng konting Rudolph, kasi this last week, nagbigay ako ng aking recorded testimony, regarding na-stroke na pasyente. So, ko lang, meron ako isang pasyente na siya ay na-stroke. Siya isang security guard sa Laguna. So, nung na-stroke siya, na-paralyze yung kanyang right side ng brain, ng utak ang naapektuhan. So, bali ang na-paralyze sa kanya yung kaliwa niyang extremity, plus tawag dito, yung kanyang pagsasalita, medyo nauutal-utal siya.
So pinuntahan kasi sa Laguna, taga rito sila sa amin sa Calauag, Quezon, pinuntahan ng asawa sinundo. So sabi nga nila nakabalitaan kasi actually sa klinik ko marami ang nakakabalita yung tungkol sa pagte-therapy gamit ang iTherapy. So ang pinakamaganda kong experience with regards sa iThera ay regarding doon sa mga stroke. So ito na nga yung isang pasyente na after di pumunta sila sa amin. After 5 sessions lang, imagine yung dating ang utal na utal ang pagsasalita niya, halos yung kanyang left extremity hindi niya na mahalos maikibo o yung paglakad niya talagang hirap siya. After 5 sessions, nakakalakad na siya, although medyo may konting pa lang yung pagsasalita. Pero alam niyo ba, kaya ako natutuwa sa kanya dahil siyempre siya ang breadwinner ng family. Humihingi na sa akin ng clearance, ng medical certificate ng tawag natin yung binibigyan ko siya ng clearance na siya ay fit to work. So imagine ako tuwan-tuwa sa kanya, sabi ko nga ay praise God at natulungan siya ng siguro unang-una yung din niya na tumalik kasi alam mo napakalaking bagay na pagka ikaw ay may determinasyon ng isang tao, may nararamdaman at may determinasyon kang ikaw ay gagaling with the help of God, tapos meron tayong iTherapy device, napakaganda ng magiging resulta. So yun lang Rodolfo, so we can go ahead na sa ating question and answer. Alam ko medyo marami rin naghihintay sa atin. Okay. Yes po. Wow, thank you Doc dyan Okay. sa ganyang testimony na stroke kasi madami talaga Yes, so nagsasuffer pag ngayon sa stroke talaga ako kanina ako natuwa. Meron ako kasi pag pumupunta yung pasyente sa clinic, napaano ka? Halimbawa kanina meron na-stroke po yan, 1 month na. Alam mo sabi nga nung although hindi ko siya anong problema kasi pag may sa ilang pasyente, hindi ko agad sila yun bang na-document ba na yung halimbawa nag-start. So malalaman ko na lang, gumaling na po. Ganun ba? Hindi man lamang kita pa na-interview ng maayos. Although, siyempre, pag dumating ang pasyente, agad ina-assess ko, tapos pinapaliwanag ko sa kanila. Katulad nga ng nabanggit ko, kasi ang principle na ginagamit ko with regards sa sayang, hindi ako pwede na ba ako mag-video? Ayan po, meron na. Kita na namin kayo, Doc. So, hindi ko makita yung sarili ko. Hindi ko makita. So, Ayan, kita na lang kayo. Okay. So, kasi ang principle na ginagamit ko sa pagtitreat ko ever since, kasi nga sabi ko nga, the alternative integrative medicine ang gamit ko. So, hopefully, nakikita niyo sana itong book na ito. What Nakikita to niyo, do about sige. your Brain brain injury. Although, brain injury child, yung sinabanggit ko na itong author na ito, siya ay physical therapist. So, sila ay meron isang facility sa US. So lahat ng mga brain injured, mabata, matanda, pero ito ang kanyang parang siyang author nitong librong ito. So sabi nga niya dito, kaya yun yung sinasabi ko na kahit magpa-therapy na kayo ng magpa-therapy, kung hindi nyo aayusin yung brain. Kasi nasan ba ang problema pag mayroong stroke? Di ba sa brain? Nasa brain. So katulad nung nabanggit ko nung una, sabi ko, pagka ang naapektadong extremity nyo ay kanan, ibig sabihin yung left side ninyo ang naapektuhan. So ganun yun ha. Kung halimbawa naman, yung left side ninyo ang na-paralyze, yung right side ng brain ninyo. So ang apektado. Kasi siyempre, minsan, alin po ba ang paano po ba i-blow ang pag na-stroke? So bali, so, yung nanonood niya, nakikinig sa atin ha. So, ganun lang. So, kung ang affected ay left side, iboblow nyo yung opposite side ng kanyang affected. So, halimbawa, ang affected niya ay left, yung paralyzed niya, yung hindi niya maikibo. So, ang iboblow nyo yung opposite side, yung parietal yun. Sorry yung term ha. Yung left, yung side lang ng brain, yun ang inyong iboblow ng mga 5 to 10 minutes. And then, i-blow nyo yung affected extremity ng 15 minutes. Pwedeng yung, pinapagawa ko, 15 minutes yung upper extremity, 15 minutes yung lower extremity. Kasi pag hindi nyo i-blow yung brain at ang i-blow nyo lang yung
let's say yung ito nga ano, yung affected side, walang masyadong magiging effect, magandang effect. So basahin ko lang ito ha, ito tuwa-tuwa ako dito Kaya ayon dito kay Glenn Doman. Sabi niya is, we have to conclude that if one was to treat a brain injured person, so yun na nga yun, yung na stroke, or kung may stroke kasi pwedeng hemorrhage, pwedeng ischemia. So yun na nga. So one would have to treat the injured brain. Sabi niya, ang i-treat nyo yung injured brain kasi wherein lay the cause rather than the body where the symptoms were reflected. Kasi sa body natin lang nag-reflect yun. Tulad nun, na-paralyze yung pan mo. Pero ang i-treat mo, dapat yun nga ang affected side of the brain. So mas maganda. And then may nakita rin ako kasi pinopost sa ating Facebook page sa ITERA. So napaka-importante kasi pag mga with related sa mga, let's say, Alzheimer's, Parkinsonism, at kung ano-ano pang problema, neurologic problem, lagi niyong isasama. Ang importante kasi yung hopefully, kasi hindi ko makita sa aking screen kung nakikita niyo ako. Okay? So itong part ng head na ito, yung ilong, kasi maraming blood vessels diyan. So kung yan ang iboblow ninyo, magaganda, di ba? Ang isang effect ng ITERA is nagkakaroon ng vasodilatation, good circulation na enhance. So, kung na-enhance ang circulation, papunta yan sa brain. So, nagpo-flow ang oxygen, ang nutrients sa brain. So, pag naganda ang oxygenation ng brain natin, so, nagaganda ang function ng ating brain. At di ba, ang brain natin kumbaga sa computer, siya yung processor, siya yung motherboard kung tawagin. So, yun ang pinakamaganda. So, kung if ever, meron kayong mga cases o meron kayong tinitreat o tinetherapy, lagi nyo wag lilimutan itong part ng muka. Ito yung harap ng muka. Itong part na ito, ibublo niyan. Kahit mga 5 minutes lang, 5 minutes hanggang matolet 10 minutes. Malaki ang magagawa niya. So, let's go ahead na sa ating Q&A. Yon, wow. Thank you very much, Doc. Maraming, hopefully, sa mga guests natin ngayon, meron sila mismo o may kakilala sila na may mga na-stroke. Yes, nako, malaking tulong yung mga information na yan. Yes, sige. So, Doc, meron dito, pwede daw ba gamitin sa baby? So, pwede naman. Basta mga lesser lang yung time kasi syempre sensitive pa yung mga yung mga baby. So may nag-share din na ginawa niya rin daw yon sa baby niya. All right. So meron tayo dito nagre-raise ng hand. Yes, Ma'am Mini, Ma'am Punsala na lang. Yes po. You may Good evening po. Yes, Mini na lang po, Mini. Mimi, okay. Mini na lang po. Mini. Hi Doc, good evening po Doc. Yes, good evening. Ako po yung suki laging nagtatanong sa'yo. Matanong po ako talaga dahil I'm really interested po na malaman. And ganun nga din po kasi yung kaya ako binili po yung device na to is for my husband. Now, the last time po kasi sabi nung doctor, that was April, yung dialysis na daw po siya. So nagpa-delay kami, sabi ko wait lang, sabi ko ganyan, baka meron pang ibang paraan or we'll just observe lang po. Pang naganda po rito, dahil nakita nga niya yung potassium mataas po masyado, that was last March, end of March po. Pero ngayon po, 1 month pa lang po kaming gumagamit, bumaba na po yung double sign na mataas. So bumaba na po siya. Okay. Yan po yung maganda doon, naging from 7.48, naging 5.26 na lang. Tinitingnan ko lang po yung figure, hindi naman po ako talaga marunong magbasa nito. Pero kita ko po bumaba, ibig sabihin na wala na po yung sign ng double up, parang ganito. So for me, that's a good news, no? Yes. Pero po yung kanyang BUN, mataas pa rin po. Although bumaba din po, pero mataas pa rin. Ano po yung BUN, Doc? BUN, blood urea nitrogen. Isang yun, kidney function test. Pero ang mas tinitignan natin, yung creatinine.
Mas Opo. importante yung creatinine. Opo, yun nga po, bumaba rin po yung treya niya from last 479 naging 304. Okay. Pero mataas pa rin po, di ba po ba? Medyo, pero ano na yun, medyo malaking pagbabago na yun. Ano, kasi Opo. karamihan sa mga nagda-dialysis ako, meron akong actually, ang ginawa ko sa kanya, kakilala ko, nagda-dialysis 2 times a week. Ang creatinine niya, pinakita sa akin kanina, is 14. So sabi ko, gusto ko siyang matulungan. So ito yung isa kong medyo ipa-follow up. Pinagamit ko siya, may pinahiram ko sa kanya yung isa kong device at sabi ko sana makatulong. So anyway, after a month, kasi parang actually ayaw na niya magpa-creatinine kasi nadidismasya siya. Kasi sabi nga niya parang wala namang nagiging pagbabago. So sabi niya parang medyo hindi naman sa ayaw niya magpa-dialysis, para bang nawawalan na siya ng kumpiyansa, nasisiraan ng loob na parang wala namang magagawa sa kanya yung dialysis. Para bang, alam mo, usually, di ba, ganun, pagka walang nakikitang pagbabago, parang nagiging hopeless. Para kaya yung iba, parang, sasabihin nila, wag na lang, wala din ang pagbabago, di ba, So, Oo nga po. malaking bagay yung mapababa niya yung creatinine. Yes, so po, bumaba naman po. So, that's another good point. Pero yun na lang po, isa lang, Doc, yung, kasi po siya, anemic po siya eh. So, yung red blood cells niya, mababa pa rin. Tsaka yung hemoglobin niya, mababa pa din. So, ano po yung sa magandang part para yung, or mas matagal i-blow para medyo tumaas po yung kanyang red blood cells at saka hemoglobin po, kasi nga po yun. Kasi ang problem with kasi talaga doon sa may chronic kidney disease, hindi na sila nagpo-produce ng erythropoietin. Yung erythropoietin yun para tumaas ang iyong hemoglobin. So kaya kadalasan sila nag-i-inject na sila ng erythropoietin. So kasi doon sa kidney yun, doon po rin ang problema. So pwede mong doon concentrate ang pagbo-blow sa kidney. Well, anyway, pwede mo rin namang i-try ang spine, kasi ang spine na nagpo-produce ng bone marrow, na doon ng bone marrow, ang bone marrow ang differentiate para kung kailangan ng let's say kailangan ng red blood cells, medyo makakatulong. Pero talagang yung kidney, talagang na doon sa kidney ang problema. Hindi sa ibang oo. So, kaya po nga meron din po siyang yung injection twice a week. Yun na nga, yung erythropoietin na nga, yun na nga yun nga po. Kasi hindi na nagpo-produce yung kidney niya noon, kaya kinakailangan niya erythropoietin. Okay. Yun lang po. Sige, Doc. Thank you so much po. Okay, sige. Thank you din. Bless po. Thank you. Thank you, Ma'am Minnie. Yes, thank you Yun. po, sir. So meron po tayo dito, Doc, medyo about sa naman sa business ito. Ang system po ba ang magpo-position sa new account, if left or right position? So pagka first po na nyo, i-register nyo, ang system po ang magde-decide yan, yung first left na tinatawag. Every first lang naman. So yung mga succeeding na, you can position it anywhere that you want. Yon. So yun po yung question. And then isa pang about sa stroke din naman po, ask ko lang po, 3 years na mild stroke pag naglalakad, out of balance po ako. So yung in-explain po kanina ni Doc about the stroke, so ma-regain nyo po yon kung sinunod nyo yung payo ni Doc kanina. So where do you blow the Itera to a person with metal implant in his femur thigh and implant sa mouth? He has also stent sa heart. So ganito, so avoid mo yung, pwede naman gawin yung basic protocol, yan, kasi yung basic tulad ng nababanggit ko dati, sa basic protocol, marami ng organs na mag-i-improve ang function. Kasi na doon sa ating palad, sa palms, at saka sa ating mga paa, sa sole ng foot natin, maraming doon mga organs. And then likewise, yun ding ating spinal cord, so
pag yung tatlong yun na i-blow nyo, almost nako-cover nyo na lahat ng organ. So, yun kung alin yung merong, let's say, sabi mo merong implant sa mouth, so avoid mo yon. Meron siyang may femur, may yung hip prosthesis ang tawag. Actually hindi hip prosthesis ba o meron lang siyang sa femur lang mismo. So avoid mo na lang din yon. At saka yung isa ay may stent. So avoid mo lang yon. So sabi ko nga, i-cover mo na lang kung talaga marami kang areas na parang medyo nag-aalangan ka. Just do the basic protocol, malaking bagay na yon. Makakatulong na ng malaki sa kanya. Yung palms, yung kanyang foot, yung sole of feet niya, at saka yung spine. Yung tatlong yon, malaking bagay na yon. Pero if you can do yung lahat, kasi minsan nag-aalangan ka dahil pag halimbawa sa may parting leeg, yung sides, baka tamaan yung dito sa mukha. Pero anyway, don't worry. Basta ang nakakatakot lang doon na mablo mo is yung heart area kasi may stent. Yun namang implant sa femur niya. So ang magiging side effect lang naman nun, siyempre, maiinit yon, medyo sasakit. Otherwise, hindi naman yun kung anong parang delikadong-delikado. So mainit lang, may pain lang. Pero yung sa heart niya, yun ang medyo parang avoid mo kasi may stent baka magka-problema dahil yung stent, ano lang yan, parang sabi natin, spring lang yan para mag-dilate yung blood vessel. So pwedeng maapektuhan siya ng heat. So wag mo na lang i-avoid mo yung heart area. Yun. So, thank you, Doc. Hopefully, nakuha nyo yung mga instruction ni Doc. So, meron dito na 6 times pa lang ako gumagamit ng iTera Care pero ganun pa rin. So, we don't know exactly kung ano po yung sakit nyo or ano yung condition nyo, but generally, masasabi natin na posible na wala pang mangyari. Kasi yung pong mga previous na mga experiences natin, it takes longer time. Depende, Yes, of course, maraming factor. Tama po ba yung paggamit natin? Secondly, is depende rin yan sa metabolism natin. At depende rin yan sa sakit. So, marami pong factors. So, we will just make sure na tama yung ating mga procedure na ginagawa. And of course, one day, may experience nyo rin po na maganda yung magiging epekto po sa inyo. Ayan. Tsaka unang-una pati sinasabi nga natin, kumbaga yung tawag natin doon, you have to believe na yung ginagamit mong iTera or whatever yung makakagaling sa'yo. Kasi pag minsan duda ka sa isang, baka hindi ito. Di ba? Marami kasi skeptical. Baka hindi daw ito, ganito. And then napaka-importante dyan kasi always kasama dyan yung lifestyle. Baka naman kasi, iniasa mo na lang, bakit hindi ako nag-i-improve? Bakit ako nag-i-improve? Ikaw naman pala tuloy-tuloy. Di ba? Yung lifestyle mo, ganun pa rin. Kain ka pa rin ng kain ng mga medyo hindi dapat healthy foods. Tapos hindi ka malamang nag-exercise. Tapos all the while, gusto mo lahat. So sabi nga natin, Yes. iba-ibang Tama tao, po. iba-iba rin ang kanya-kanyang idiosyncrasies. Iba-iba ng reaksyon. Parang katulad niyan. Bakit po, Dok, meron yung iba nagkakaroon ng healing crisis? Yung iba naman po, gamit na gamit lang, okay lang. Yung iba po, sa akin ha, tingnan nyo, sa akin sa clinic, meron akong pasyente, ilang sessions lang, dahil let's say may mga masasakit, meron, pagbalik, okay na. Mismong, right there and then, doon sa pagpunta pa lang yung first session, okay na po, Dok, magaling na. Meron din naman ako na nakailang balik na. Medyo, Dok, parang hindi po nagbabago. So, ganun lang. Sabi ko nga, magtiyaga lang kayo. And believe, nagagaling ka. Kasi malaking factor yun Malaking factor yung ikaw ay, ang iyong paniniwala ay gagaling ka. So, sabi nga just blow it. Pero yung iba, ganito din naman, okay? Yung iba naman nagkakaroon ng healing crisis. So, parang, nadidismaya sila, parang na-turn off sila. Imbis na gumaling ako, lalo akong sumasama ang pakiramdam. So generally, ang ini-advise natin doon, di ba, parang sa gamot din yan, di ba? Minsan meron din mga gamot na reseta ang doktor, bakit lalo akong sumama ang pakiramdam? Bakit kaya lalo akong ganito? So ang first and foremost, dapat ang gagawin niyo is stop niyo muna.
stop nyo muna yung pagbo-blow. Ano? So, yun nga, isa na din, mag-inom ng maraming charged water, and then, parang, then pag mag-start na ulit kayo, start from ano muna, medyo konti lang. Sabi nga na yung time is kung, let's say, di ba, yung sa basic protocol, you do have to do it 2 minutes. Gawin nyo munang 30 seconds per step. Step na ganun. Then observe. Ganun din kami mga doktor. Pag halimbawa, meron kaming binigay na gamot, nagkaroon siya ng reaction, stop. Then, i-introduce namin ng small dose muna, pa-increase ng gano'n. Tsaka hanggang sa maramdaman nila na wala nang side effect. Pero let's just in case, halimbawa, tinuloy mo, ginawa mo ng, sinorten mo na yung duration ng time ng pagbublo, pinainom mo siya ng maraming tubig, pero parang ganun pa rin. So you have to stop it and then sabihin mo, usapin mo siyang maigi. Yun nga, tulad sabi nga ni Rudolph kanina, tama ba yung kanyang tama ba yung kanyang ginagawa? Yung lifestyle ba niya? Binago na niya ba? O tapos yung maraming factors. Maraming factors yan. So, okay. So yung next natin next Okay. Sige, tama po. Paano po i-blow ang may glaucoma? Wala na glaucoma. sight sa left eye niya. Okay, sige. So unang-una, glaucoma dapat dapat ipinapa-check up yan sa ophthalmologist. Kasi usually ang glaucoma, pwedeng mag-lead talaga sa blindness yan. Kaya, Wow. pero yun nga lang, may cases na sasabihin ng doktor na hopeless na po. Wala na po tayong magagawa. So in that case, pero hindi nyo pwedeng magre-rely lang lagi sa ITERA. So yun nga, magpa-check up. Pero pag sinabi ng doktor na hopeless case na, well, try nyo ang sabi nga natin wala namang masamang mag-try. So papaano? Medyo low setting lang, low heat lang, and then try it mga 2 minutes, 5 minutes. Tapos, gano'n lang muna, hanggang 5 minutes lang muna nyo itatry. And then, pagka medyo nag-i-improve siya, kasi ang ibig sabihin kasi ng glaucoma, yung pressure dun sa loob ng mata mo tumataas. So may naiipit siyang parang hindi naman ugat, pero yung paglabas ng fluid dun sa naiipit, kaya nag-i-increase ang pressure. So ang ginagawang inoopera diyan, may kinikibo sila, parang yung kanal open nila para lumabas yung yung pressure. So with ITERA, try nyo, marami kasi tayong testimonials na nag-improve sila, sa glaucoma, cataract, kung ginamit nila yung ITERA. Try it, just try it. Yun, tama po. So, subukan, walang mawawala sa pagsubok na dahil kung maintindihan nyo naman yung mode of action ng ginagawa natin, it's just triggering about the stem cells, and then bahala na yung katawan, alam niya kung paano niya i-repair talaga yung sarili niya. And Yan. God has given us a body na kayang i-repair ang sarili natin. And Tama ITERA, po. tutulungan tayo. Yes. Siyan po. So, ito, medyo urgent yata ito. Good evening po. Pwede po ba ang ITERA Care sa sakit na sepsis? Saan po pwede i-blow? Nasa ospital po ang mother-in-law ko at may pneumonia at sepsis. Okay, sige. So sepsis, ibig sabihin nun, infection na sa dugo. Pero Oh, yun, ang pinakang niya kasi is merong pneumonia. Kasi pag opo. medyo elderly na, senior citizen, sabi nga natin, mahina na ang immune system niya. So bali Opo. ganito kasi. So siyempre kung nasa ospital yan, lahat naman ang gagawin ng attending physician niya para gumaling siya. So number 1, sigurado merong yung mga antibiotic na ibibigay yan. So anong gagawin natin kung medyo mababang immune system? So do the basic protocol, pero medyo lang. Pero mag-concentrate ka sa spine kasi yung pneumonia din ay nasa lungs. So mag-blow mo yung spine niya kasi nandoon ang ating bone marrow, nandoon ang ating stem cells, at nandoon ang ating, alam niyo naman, ang immune system natin ay depende rin sa ng stem cells natin, na i-stimulate yan pagka inaano natin ang stem cells natin, ang bone marrow. So yun ang magagawa nun. So yung lungs, siyempre na doon yung infection, na talagang infection. Although pag sinabing septicemia,
all over na yan. All over na, ano, buong system na niya ay nasa dugo na niya yung infection, kaya sepsis na ang tawag natin. Pero makakatulong ang Itera. Yun. So at least may supplemental na therapy ang pupwede sa atin. Okay. So paano po, Doc, pag hypertensive, then stroke, pwede pa rin po sa head i-blow? Okay. So, di ba nabanggit ko kanina, kung pag-stroke kasi, kung aling, di ba, opposite side ng affected area, usually naman kasi ang ina-avoid natin pag hypertension is top of the head. Ito naman kasi ang iboblow natin is the side of the head. At saka yung etong front of the head, yung forehead, yung tawagin natin, nandyan kasi yung maraming blood vessels na pwedeng ng ating circulation ulit sa brain. Kasi nga, pag na-stroke, ang ibig sabihin nga nun, namatay na yung brain cells niya dun sa blood, sa area na sinusuplayan nung blood vessel na nabarahan or pumutok kaya. So, ganun. So, avoid mo lang yung top of the head kasi ang iboblow mo is yung lateral side, yung side of the head, hindi top of the head. Kasi pag di ba, pagka hypertension, is top of the head ang ina-avoid natin. Alright. So, tama. Dito ako sa Kuwait, right side ng katawan ko at madalas sumakit likod ko po. So, hindi natin alam kung ano cause nitong bakit sumasakit yung likod. So, okay lang kung mga muscle pain lang, okay lang. Anyway, ang Itera naman is 5-star siya pagdating sa inflammation at 4-star siya pagdating sa mga pain. So, just do it. Just blow it. Just blow it. Yun po. Just blow it. Ayan. Malaki, makakatulong. Ako kasi Yes. meron akong kaibigan na pare, Okay, so sila yung mga monghe kung tawagin, yung kanilang, and then, so nung minsan pumunta ako doon, binigyan ko sila ng isang device, isang classic. Kasi sa amin nila, yung mga monghe, mga sila, yung dasal lang na dasal. Very, ang kanilang style ng pamumuhay, hindi katulad ba ng iba sila. Nandun lang sila sa pero lumalabas din. So yung pinakang head nila doon, lagi daw siyang maraming nararamdaman na sumasakit. So nung binigyan ko siya ng device, alam mo, ang niya agad sa akin, kinabukasan, sabi niya, ginamit niya nung gabi, kuya ang tawag niya sa akin, kuya, dati tuwing gigising ako sa umaga, masakit ang tuhod ko. Ngayon, wala na. Sabi niya, pagising niya, ang ganda-ganda na ng gising ko, wala nang masakit. Sabi ko, praise the Lord, sabi ko. And then sabi niya, pwede rin ba itong gamitin? Kasi lumalabo na rin yung mata ko. Sabi ko, sige, just gamitin nyo lang ng gamitin. Ipagamit mo dun sa lahat ng mga kasi may mga brothers, may mga pari na doon sa kanilang kongregasyon, doon sa kanilang kasi ang tawag doon sa kanilang lugar is hermitage, parang ba sila yung mga lang sila. Yung hindi sila nagninilabas masyado, doon lang sila. Very, very based, lang yung kanilang pamumuhay doon, dasal, kain lang sila doon, yung ganun lang kanilang gawa doon, Yan. Ayun. Sige po, next is, Doc, pag adenomysis, saan po i-blow at ilang minutes? Adenomysis. Adenomyosis. Ano din yan? Adenomyosis pala. Sa hypoglycemic area, sa puson, 15 minutes 2 times a day. Okay. So, okay. Please, okay. And then, Doc, ano po maganda sa may tubig sa baga? Gumagamit siya ng oxygen para makahinga. Ganito. Kasi pag may tubig sa baga, siyempre, ano muna, doon is, ang cause nung kaya nagkakatubig sa baga. Tapos, pangalawa, depende kasi kung gaano kadami. Kung masyadong madami na, merong procedure na ginagawa, ang tawag namin ay thoracentesis, kinukunan ng tubig. Or it's either at
tawag dito, yung thoracentesis o thoracostomy kasi ginagawa ko dati yan, either pag Ah, halimbawa, ang cause, kadalasan kasi nagkakaroon ng ganyan is mayroong tuberculosis. Okay. So, ang first and foremost dapat ay siyempre gamutin yung niya. Siyempre alam ko meron naman siguro siyang doktor, usually pulmonologist yan. Pero usually yung pulmonologist, sila yung nagtitreat lang kung anong problema siya sa baga. Pero pagdating dun sa magkukunan na ng tubig, i-refer nila sa surgeon. So during nung ako nasa hospital pa, ginagawa ko yan. Nagkukukinok na either sinisip-sip or nilalagyan ng tubo sa tagiliran para lumabas yung tubig. Anong magagawa ng Itera? So, depende ha. Kung sobrang madami na yan, medyo, tawag natin doon? Tawag dito, sabi natin baka hindi masyadong makatulong ang Itera. Kasi kung sobrang madami, alam mo, pag minsan nakakapagkuha kami dyan, 1 hanggang 2 litrong yung uy, pleural fluid ang tawag namin doon. talaga po. Wow, Pwedeng dami magkaroon, pala. oo. Halimbawa, yung isang baga niya, pwede maglaman yun ng 3 litrong tubig. So kung ganun karami ang tubig, hindi naman yun Wow. agad-agad tinatanggal ng isang biglaan kasi bigla magkakaroon ng reaction. So pwedeng kung ganun nakadami, let's say sabihin natin ay kalahati na nung baga ang may tubig, palagay ko, bilang ako, ginagawa ko kasi yan. Kasi pag minsan, meron kasing na ayaw nila magpatanggal ng tubig. Meron ako na ganyan na ayaw na ayaw. Oh, Ayaw na ayaw nila kahit pero kung magagamot sila, matagal. Yung gamot yun. So kung sa Itera, madadala, diyan, pero it will take time. It will take time. Kaya parang ang okay. ko doon is pa-check up sa doktor. Kung sasabihin ng doktor na dapat ito thoracentesis, ukunan ng tubig, yun. Then, pagkatapos, tsaka nyo anong gamitan ng Itera. Pero kung Itera lang per se ang aasahan ninyo para Ah, matanggal yung tubig doon, I don't think na ganun ang mangyayari. mhm. Okay. So, bali magkakaroon ng supplemental lang medication Oo, oo. Kaya kailangan sa talagang kung Itera. alin yung Oo. cause. Sabi nga natin ano ba yung cause? So yun dapat ang doon masesentro ang paggagamutan. Yung Okay, okay. kumbaga yung Itera is parang ano, Support lang. support lang, support. Okay. So, tama po. So, Doc Alex, pagka may 4 na cyst sa breast, can Itera help breast cyst? How and where to blow and how many minutes? Okay. So kasi kasi depende ganito yan. Meron tayong tinatawag na kumbaga yung fibroadenoma. Yung fibroadenoma, yun yung talagang cyst na hindi naman siya cancerous. Pero meron ding tinatawag, let's say kung nagme-menstruation pa, yung fibrocystic disease. So cyst lang yun, kasi ganito yan Pag sinabi mo kasing cyst, ang laman nun kadalasan parang fluid. Fluid, pag sinabing Mm. cyst. So pagka medyo yung nagme-menstruation pa, let's say lalo na yung mga medyo nasa reproductive age pa lang, na ibig sabihin nun, reproductive age. Yung pag nagkaroon sila ng cyst na ganun, pwede kasing yun, fibrocystic disease. Pero pagka yung fibroadenoma, ayun yung bukol na talaga. Pero hindi naman yun, ibig sabihin ay cancerous na. So, kasi depende, ano ba yun? Dikit-dikit ba yun o yung buong breast niya ang kwan? So, kung nasa isang breast, isang side lang ng breast yun, i-blow nyo lang, i-blow nyo ng 15 minutes, 2 times a day. And marami naman ako kasing case na pagdating sa mga cyst, or bukol, nadadala naman ng Itera. Yun. So, tama po, no? Maraming mga case talaga na na lumiliit yung mga bukol. Yan. So, makakatulong talaga siya. Alright. So, next, Doc, yung kanina na nagtanong from Kuwait, yung sumasakit yung likod, parang ang sabi niya, lumiliit daw yung muscle niya at mabigat ilakad yung paa niya. Kaya madalas sumasakit. So, meron po bang gano'n na lumiliit ang muscle? Yes, ibig sabihin kasi yung nerve na nag-stimulate ng kanyang nerve, Oh, okay. ng muscle, parang wala na, nawawala na ng function.
Kaya Okay. lumiliit na yon, ganon. So, most likely, nasa spine ang problema niya, sa spine. So, i-blow mo yung spine, mag-concentrate ka doon ng 15 minutes, 2 times a day. Likewise, i-blow mo din yung affected na extremity mo. 15 minutes din. Ganun lang. Okay. Tama. Okay. So what about sa eczema? Meron sa scalp at ibang part ng legs. Ako nasagot nito, Doc. Based sa experience Sige. ng Yes. anak ko na talagang paulit-ulit yung nangyayari sa kanya. So eczema na talaga siya. Kung makikita nyo talaga kadiri talaga siya. Yung yung sa legs niya. So nung una ayaw niya pang maniwala sa sa iTera Care. So doon siya kung ano yung resulta doon sa estudyante pa po siya. So kung ano yung i-recommend doon sa clinic nila ng mga antibiotic yun. Kaya lang nangyayari nakatatlong klase na siya ng ng antibiotic. Umuulit lang. Nagre-recur lang siya after mga 2 weeks, babalik na naman. So paulit-ulit. So until sa time na wala na siya, tapos na yung kanyang yung kanyang belief doon sa doktor. So yun, time na para sa paggamit ng iTera at siyempre sa tulong ni Doc Alex. So napakasimple lang po ng ginawa namin. Sa line water lang at saka yung yung pag-blower po, iyon lang, gano'n lang kadali. Ang simpleng-simple. 'Di ba? Tagal din nun, So, ano? tagal po nun, paulit-ulit talaga siya. Tapos nakakatakot na nga kasi parang nagkakaroon na siya ng Mm-mm. immunity sa antibiotic. 'Di ba? Oo. Parang tumataas na Mm-mm. yung level nung antibiotic. So, yun yung mas mahirap pagka yung bacteria na immune na. So, mas mahabang gamutan pala yun pagka ganun. So, ganun lang po kasimple sa simpleng advice ni Doc Alex sa line water tas i-blow. Tapos pagka nagda-dry, so yung charged water na i-spray lang. So gano'n lang siya kasimple. Tapos making sure every night talaga bago matulog. Walang paltos 'yon, talagang So, ibo-blow niya bago siya okay matulog. na, okay na siya ngayon, okay na. Okey na po. So talagang Oo. kailangan talaga disiplina din Yes. talaga. Tiyaga, matyaga. Tiyaga talaga, At tiyaga, yun ang sabi disiplina. ko ay, you have to believe na talagang ikaw ay mapapagaling. Kasi malaking bagay yun para sa aming mga doktor yan. Sabi nga yung bang makita ka lang nung pasyente, gagaling na sila. Tama, tama. So, at least merong option talaga, laking tulong para sa amin nitong yung sa iTera. Kasi kung walang iTera tapos gano'n yung case, ay naku po, ubos ang pera. Kasi po ito, derma case po ito eh. Kaya Yes. alam niyo naman ang derma, yan ang may pinaka mahal na consultation pa lang diyan, doble, triple yan eh. Tapos Hindi, yung ang mga mahal kasi sa kanila yung mga lotion, lotion, creams, ointment, may oo. sabon. Oo, yun, ang Yun ang dami. medyo yun ang So, kaya medyo mahal. dun mo mapapasabi ang mura pala ng iTera Care. Yes. Hindi, totoo. Alam mo kasi, ito, in fairness sa aking mga kaibigan ting derma, sabi kasi mga pasyente, siguro yung pag bumalik-balik ka sa derma, pag magpagamot ka, yung parang nakabili ka na rin ng isang iTera Classic. And yung iTera Classic, forever mong matagal mo siyang gagamitin. Samantalang pag bumalik ka sa derma or sa isang after ilang sessions, kita mo babalik na naman uli yung babalik na naman uli yung skin lesion mo. Ganun kasi kadalasan din naman sa karamihan sa skin lesions. So temporary lang na nare-relieve lang yung nawawala lang yung itchiness, yung pangangati, nawawala lang yung parang condition ng skin. Pero after some time, kita mo na yun na naman ulit. So far, yung akin man ding nakwento ko isa sa mga unang pasyente ko, na kaya ako bumili talaga sa iTera. Ginamitan ko siya ng iTera after ilang sessions nun at hindi na bumalik. So far, siguro kung uulit yung psoriasis niya, edi bumalik na sa akin, hindi na ulit. Hindi na siya ulit. Oh, Tagal na, taon na. Isang taon na wow. mula nung ginamit ko ang iTera sa kanya. From time to time kasi kinukumusta ko yung mga pasyente. Okay naman po, Dok. Okay naman po. Yes, tama.
Lalo na Doc sa mga ano, sa itchiness, ay sarap gamitin ng ano, ng Itera, Oo, 'di oo. ba? Sa mga Oo. itchy part ng Mm, katawan mm, na mm. kasi pagka hindi mo gagamitan ng Itera ay grabe talaga, kakamutin mo talaga to the Mm, max. eh, So sabi siyempre ko nga, ang epekto nun hindi oo. maganda. Sabi ko nga 'pag may mga pasyente nagpapagamot sa akin 'pag may nangangati, sa totoo lang po ang tunay na gamot sa kati ay kamot. Tama. Eh, hindi mo kinamot yan, mababaliw ka. 'Pag makati mababaliw, 'di ba ano? 'Pag Tama, may makati oo. hindi mo Hindi matitiis mo na pigi hindi oo, hindi mo matiis. sisimplihan mo na para lang makamot mo 'pag maraming nakakakita sa'yo. Tama. So, pagka ginamitan mo ng Itera, ay naku, it's very soothing, Yes, oo. 'di ba? Tapos sasabayan mo pa nung blow nung, charged water. So, ayun Oo, mas yan, oo. lalong I-spray mo, spray ng spray. ginhawa, lalong gumiginhawa. Ayan, so tama. So, meron tayong ano, nag-raise ng hand, si Sir Deo. Sir Deo, you can unmute po. Nasa Saudi po yata si Sir Deo. You can unmute po your microphone so you can ask directly to Doc Alex. Sir Deo, are you there? Hindi ko po ma-unmute ang inyong ano. Ayan. Okay, go ahead, Sir Deo. Good morning, good afternoon, Yes, good morning, good evening. good evening po. Pasensya na kasi actually nag-message ako. Oh, Yes, nakita ko lang ngayon. Message ko na lang kasi Oo. naiiyak lang ako eh. So can you please read na lang? Okay. So nakita Okay. ko yung may tumor ba ang yung dog mo ano? Opo. Yes, Malaki okay. po eh. Kasi laki ng siguro 1 foot ang Ah, diameter. wow. Kasi laki Sobrang ng malaki na yun. German Shepherd po yun. Okay, oo. Oo, sayang wala si Doc Bunny ano, yung ating vet med natin na ating isang distributor. Well, anyway, so siguro naman po na Okay. ipa-check nyo na sa isang Na vet ano po yun, eh. ano. Na x-ray. In-x-ray siya. Nakita. Meron akong video. Pwede ko i-send siguro Mhm. yung doktor. Okay, Kasi oo. malaki. Oo. Kasi nakita ko yung heart, Mhm. lungs. Mas malaki pa sa lungs. Okay, anyway, ano po ang advice pa ng vet med? Anong advice dapat Ang po sabi po operahan? sa International Pet Hospital, surgery, wala naman daw silang Yes. medicine. Yes, oo. Kasi nga po yun. So anyway, ganito na lang po. Ano, sabi ko, there's no harm in trying. Pero hindi po natin pwedeng i-guarantee na, okay, ano yan, ano, kasi parang sa tao din po, di ba, ganun din, ano, pag cancer na, so at least, marirelieve dun sa kanyang pain, or pwedeng pag yung tsatsaga niya, baka unti-unti po lumit. Pero we cannot totally say na mawawala yung tumor pong yun. Pero at least Yes. marirelieve siya. Ganun po ang magagawa ng Itera with regards to sa case po ng dog ninyo. Okay. Ngayon. So, pwede rin i-blow sa may spine. Pwede sir, pwede po. O, parang kung Yes. paano ginagawa po yung sa tao, ganun din po. Ano, kaya Apo. syempre meron pong ibang, actually may nakikita po ako diyan na makita ko mga diagram ano with regards sa parang yung sa mga animals kung paano nila iboblo, pero so far kasi po hindi po ako familiar kasi nga po ay hindi naman po ako hindi ko pa po nagagawa yan. Although may Opo, tinry opo. ako na actually may tinry ako yung aming kambing. Ano, biglang hindi naman po pero biglang nanghina, pero unfortunately hindi po nabuhay yung aking kambing. Sayang, buntis sabi ko tawag dito nanganak na pala siya. Pagkapanganak niya yung isa nabuhay, yung isa namatay. So yun so unfortunately hindi po nakasurvive yun kasi iba daw yun parang anong tawag nila doon. Okay. So, ang ano lang, Doc, pwede ba sa i-blow yung sa kamay, sa paa? Yes, oo, parang din, para pong sa tao din, parang gano'n din po. Okay, Yun. sige po.
Pero mas Thank you. tutukan nyo po na i-blow yung part talaga na merong yung concern part hanggang sa well, ang objective syempre is lumiit o matunaw yung But of course, it cannot guarantee kasi nga po ang suggestion is surgery. Ayun. So thank you po Sir Deo. Thank you po. Thank you. Sige po. Thank you so much, Doc. Thank you, everybody. Welcome. Okay. Ito din So po. merong dito question about sa business naman. As po ako, member na po ako, silver, tapos may client na gusto mag-buy ng device. Wow, congratulations. So sino po ang mag-encode sa client ko po at saan kami makakuha ng device? O yan. So ang mag-encode po niyan is kayo po. Okay, sa tulong ng inyong sponsor. Tapos kung saan kukuha ng device, depende po kung saan po yung delivery nung kung sa Philippines, sa US o kahit saan, meron po tayo na siyempre kung saan yung pinakamalapit na stockist center, doon po kayo mag-purchase. Yan. So paano po i-blow ang Miglo ko? Okay, nasagot na ito. Hi Doc, my brother is feeding through GT. With NGT. GT with iso-source nutrition and also limit ang water niya. Lately, his doctor said medyo bumaba ang salt sa body niya. Kung i-blow siya, baka ma-dehydrate siya. Safe bang dagdagan ko ng charged water both and after, and how much water? So di ba ang ating recommended is at least 2 glasses before one being blowing, Yes po. and 2 glasses after blowing. So Opo. pero pwede naman siyang uminom ng di ba, tayo naman is at least we should drink at least 2 liters of water every day, pero kung pwedeng hanggang 3 or liters pwede. So kung yung 2 glasses, isang glass ng water is around 250 ml, yung regular. So yung 4 na yun is 1 liter. So sa maghapon, ako ang ina-advise ko kasi para makainom ka ng 8 glasses in a day, nang hindi yung bang minsan meron yung iba, para bang sabihin nila ay kaya tamad silang uminom ng tubig kasi parang nabubusog yung pakiramdam, nahihindik ang tawag. So dapat ganito, paggising mo pa lang sa umaga, every hour, inom ka ng 1 glass ng 1 glass. 1 cup or 1 glass ng charged water, dire-diretso hanggang mga 6 o'clock. Makaka-8 glasses ka, di ba? O more than 12 glasses ka kasi kung 6 o'clock ka nagsimula hanggang 6 o'clock ng hapon, at least ka, 12 glasses ka. So that means nakumpleto mo na yung required mong plus yung pang-iyong yun naman ay as long as you can tolerate. So sabi nga lang natin, ang pinagbabawal lang naman natin ng mag-inom ng maraming tubig. Una, yung may chronic kidney disease. At saka pangalawa, yung may heart problem. Kasi yung merong congestive heart failure, kinakailangan limited din ang tubig na. Otherwise, yung ordinaryong walang karamdaman, pwedeng pong uminom ng more than 2 to 3 liters a day. So gawin nyo yung charged water na ang pinakang iinuming tubig na. Okay. So paano Doc pagka limitado lang ang tubig? Kasi depende, halimbawa sa CKD, isasabihin kasi nung doktor ay dapat hanggang 1 liter lang kasi 'di ba usually pag mga CKD pini-measure nila yung input, yung iniinom at saka mini-measure din nila yung output. So kasi para malaman nila kung baga kasi pag yung tawag na yung end stage renal failure na talaga, wala na yung ilalabas na tubig. So mas delikado dahil maiipunan ng tubig sa katawan, which is magkukos ng edema, marami magiging side effects sa katawan nila yun. So dapat lang yung kung halimbawa katulad ng ganun, siguro usually kasi may mga chronic kidney disease, mga 1 liter lang sila yung talagang sa maghapon nilang iinumin tubig, mga 1 liter lang or less. Minsan mga 500 ml nga lang. So ganoon na lang. Kung halimbawa at instead na hindi naman not necessarily na dapat mong i-follow yung 2 glasses.
Kung halimbawa, ang required lang sa iyo ay hanggang 1 liter lang, o di 1 glass ka lang sa umaga, before, 1 glass ka lang after. Then all Mm-mm. yung natitira, i-divide mo na lang yun sa iyong maghapon. Mm-mm. Okay. Ang ano niya, concern niya, Doc, baka daw, dahil syempre, lesser yung i-drink niyang ng water kasi naka-NGT, baka naman daw ma-dehydrate kasi konti lang yung intake ng water. Hindi naman kaya daw ma-dehydrate. Pero kasi ganito, ano ang pinakang indication bakit siya naka-NGT? Siya ba ay na-stroke? Siya ba ay kung anong problem? So depende din Okay. naman kasi kung ano ang indication, bakit siya naka-NGT, tsaka bakit siya inire-restrict ang kanyang fluids. Otherwise, Mm-mm. kung hindi naman nire-restrict ang fluids niya, eh di parang din yung kung katulad nung dati niyang regular na iniinom na kadami ang tubig, pwede naman yun. Mm-mm. Doon nga Kasi, lang sa NGT padadaanin. bumaba daw po ang salt sa body. Oh, edi kasi nga edi ano yan ha, medyo tawag dito, hindi basta ganun lang kasimple dahil alam niyo pag na-over ang Oh, sodium mo, kaya yan tine-check lagi ang kanyang yung mga serum electrolytes niya. Kaya ganon. okay. Sige. Ako, Doc, ang masasabi ko dito, kung siyempre, depende yon sa ano nung attending physician, kung ang Yes, much oo. yung water ng intake. Mm. Pero kung ang concern niya is baka ma-dehydrate, ako, suggestion ko, yung low setting lang ng pagbo-blow para wala masyadong heat. So yun ang concern niya kung yung heat, oo, oo. Oo, so kasi po ang power naman po niyan is yung sa terahertz. Kumbaga as long as na yung one ruler niya kahit na low setting niya, importante matamaan ng terahertz yung part ng katawan niya. Kasi yun naman ang talagang magti-trigger is the Mm. terahertz. So ako yun ang pwede kong ma-i-suggest kung ang worry niya is ma-dehydrate yung yung pasyente niya. So tama po no, si Doc Alex, depende kung anong cause o anong status nung health condition. Kasi hindi na mention dito kung anong klase ng sakit. NGT lang yung nakalagay. Mm. So yun. Next Doc is ako po ay may ischemic stroke. Safe po ba sa akin yan? Yung one po ba kailangan ng neuro clearance sa so parang safe kayang gamitin sa kanya or kailangan pa ng clearance sa sa Ah, neuro, parang yun. ganyan. So hindi naman Ischemic kailangan. stroke. Oo. Okay, so in the first place, sa tulad nga ng ating tinakpan, marami pa ring doktor ang skeptical with Opo. regards dyan sa ng ITERA. So Mm. sasabihin nila, ano ba yan? So sabi ko nga, most likely kung ang doktor ay hindi pa aware o hindi siya naririnig man lang, so sabi, ano yan? So siyempre, natural magiging reaction ng doktor, huwag muna. Hindi natin sigurado kung yan ba ay safe kung hindi. Sa mga hindi pa kumbaga na-introduce or not aware ng ITERA. Pero most likely naman kung yung doktor, kasi actually alam ko marami na ngayong doktor ang medyo nai-introduce na sa ITERA. Kapag naririnig ng ITERA, ano ba yan? Meron kasing doktor din na, oy, ano ba yan? Patingin nga yan. Pag ganito, ganun, ano. Or meron din namang doktor na, ay, wala yan. Huwag niyo yan. Ano yan, ganun, ganun. So, kung tatanungin yung doktor, ang ano is clearance ng hindi. Hindi nyo kailangan ha. Kasi baka lalong sabihin sa inyo, hindi, di sasabihin nyo paano yan. O tignan mo ako. Kaya nga sinasabi ko sa inyo ha, ako meron akong, sa totoo lang halos araw-araw meron akong iba-ibang cases ng stroke patients nagpapa-therapy sa akin. Meron akong isang patient, sabi ko, pag ang stroke kasi pag nakita ko yan na within at least within 3 months na na-stroke siya, ang ibibigay ko sa kanyang prognosis maganda. Na ibig sabihin nun, makaka-recover siya ng mabilis. Yan. Pero pag more than 1 year na, medyo sasabihin ko, medyo matagal-tagal na po. Pero hindi ko sasabihin wala ng pag-asa. Pero pag more than 1 year na, medyo mas matagal na yung gagawin nating pagte-therapy sa inyo. And then, karamihan ng mga yan, hindi ko naman na nare-refer sa neuro. Kasi sa amin kasi,
wala naman yung, kumbaga, yung neurologist na ano sa amin, usually ay tawag dito, ang ire-recommend nila is therapy. Yun na nga, yung tulad ng binanggit ko kanina na yung sabi nga nitong author ng sinabi nga niya is pag i-refer kayo sa pagte-therapy, usually, alam niyo naman yung sa rehab na sinasabi is nagko-concentrate sila dun sa affected limb. Di ba ganun? So, tingnan nyo, di ba, nakakita na ba kayo ng rehabilitation na may ginagawa sila dun sa brain? Wala. Sa totoo lang walang gumagawa noon, walang pumunta tayo sa rehab, wala namang gagawin, puro yung kung alin yung paralyzed nila yan, iba parapin bath, tapos lalagyan siya nung parang either ultrasound o kaya yung nerve stimulator na sinasabi. So ganun ang ginagawa. Kaya ang tagal ng resulta. Samantalang kung yun na nga yung nabanggit ko, yung sabi nga nito ni Dr. o ni Mr. Hindi naman kasi sa doktor, Mr. Doman, ay yun na nga, pag hindi mo tinrit yung brain, baliwala. So malaki ang pag-asa mo na makarecover. So sabi ko nga lang, depende kung ganun ba katagal na yung brain injury mo. Pero makaka-recover, malaki ang pag-asa. Diba, meron tayong sa testimony natin, more than 10 years na. Si Doc Bunny kasi, meron siyang dito sa Pilipinas, pinuntahan niya, parang is doctor din yata, doctor of medicine. Pero nung pinuntahan niya, tuwan-tuwa yung kamag-anak kasi ilang sessions lang, na-move na niya yung kanyang affected na extremity. And then yung, usually kasi yung mga ganyan, pag mo, talagang yung iba, yung putal na ba, hindi na sila makapagsalita. Oo. Tapos, pag ganun-ganun na lang sila, paturo-turo na lang. Pero ito, parang, nung naano niya, parang unti-unti siyang nakakasalita na. O, nakaka-recover. 10 years yun na. More than 10 years na. Wow. Thank God. So yun, there's no harm in trying. Actually, magiging discretion nyo po yan kung papagamitin nyo po ng iTeracare. Yan. So, you read more about the wonder effects ng mga product para at least you can have your own decision na kayo mismo ang magsasabi na susubukan nyo ba o hindi. Dahil tama si Doc Alex, dahil kung clearance, talagang baka hindi kayo makakuha ng clearance sa inyong neuro kasi syempre kailangan po nilang alamin muna yan before they can advise of using our kasi sa aming product. mga doktor, medyo ko lang. Meron kasing pagdating sa pagbibigay ng gamot, pagbibigay ng ganyan. Meron kaming tinatawag na evidence-based. Na ibig sabihin nun, dapat may studies na ginawa yan. Dapat meron ganito yan para masabi mong talagang effective yan. Pero most of the time, hindi naman ganun ang nangyayari. Dahil sasabihin nga is, okay, may evidence-based ito na talagang ganun. Pero after some time, sasabihin nila, ay, hindi pala, imbis palang nakatulong ito, ay lalong nakasama. Ganun lang yun. Ganun lang yun. Kaya hindi mo lahat ng doktor ay mapapasang-ayon mo or yun para bang mag-agree sa ganung sistema. Tama. Yan. So, yun. We just hope for the best po para sa inyo. Ito, Doc, maganda. Merong testimony. Nakasabi dito, ako po nagkaroon ng glaucoma for over 10 years. And ever since na gumamit po ako ng classic device, nag-start po noong December 2022 at nagpatingin po ako sa specialist last May 16, 2023 at sabi po sa akin na ang glaucoma ko ay nawala na po. Wow, Salamat po amazing. sa iTera device kahit ang grado po ng mata ko ay bumaba na rin from 250 to 150 na. Wow, congratulations. Yes, so Ayan, there's yan no po. harm in trying. Sabi nga natin, Yan. just blow it. Just blow it. Blow it. Yan. Doc, sa mayroon daw sugat sa heart, pwede daw bang i-blow directly? What do you mean na may sugat ka? Heartbroken ba? Oo nga. Oo Okay. nga, no? So, paano ba, ano ba ang condition na pwede? So, may sugat. Paano kaya ang ibig sabihin ng may sugat na yun?
hindi naman cardiomyopathy, myocarditis. Kasi myocarditis, ibig sabihin naman yung ano ng puso niya. Pero may sugat, medyo may scar na ganito kasi baka scar Oo po. kasi yung scar pwede ibig sabihin infarct. Inaano ko lang kung pinagtutugma-tugma ko lang pinagtatagni ko kasi kung may sugat baka ang ibig sabihin niya may scar, nagkaroon siya na ng myocardial infarction na myocardial infarction. So ibig sabihin ng myocardial infarct parang kumbaga ganito yan, kung sa brain ang tawag natin na stroke, may ischemia. Pagdating sa puso, ang tawag yan ay heart attack. So, pag nag-heart attack, ganito din yon. Depende kung gaano kalaki ng puso ang naapektuhan. Depende kung anong yung artery ng puso ang naapektuhan. Kasi kung depende kung anong, parang sa brain din yan, kung anong part ng brain ang naapektuhan. So, yun ang magiging, sekwela o kaya may magiging epekto. Ngayon sa puso, kung depende, kung malaki na rin ang naging, so siyempre pag malaki na, di mamamatay na. Pero minsan meron pa rin yung pagkakataon na meron lang scarring. So ano bang gagawin ng ITERA? Di ba? Ang ITERA is magre-regenerate ulit siya ng cells, and then mag-i-improve ulit yung circulation niya. So kung yun ang ibig mong sabihin, so ibig sabihin makakatulong ang ITERA sa kanya. So sa kanyang heartbroken problem. Sugat sa puso, di kaya na-busted lang yan. Yeah. Ayun. Joking aside, di Okay. baka yun na. Oo, tama po. So yun, next naman Doc is pagka may fatty liver po, directly po bang iboblow yung liver or ilang minutes? Yes, okay. So fatty liver, magbigay lang ko ng konting informasyon. Fatty liver, ibig sabihin nagkakaroon ng taba sa atay. Pero number one cause niyan is hindi yung fats na kinakain natin, hindi dun sa mga sinasabing mataas ang cholesterol. Ang number one cause niyan is yung too much sugar and too much carbohydrate. So unang kailangan diyan is lifestyle. Bawasan mo yung pagkain mo ng carbohydrates so hindi naman magpapakagutom ka pero hindi ka tulad ng dati lahat ng matatamis kasi kahit na maggamot ka ng maggamot kasi mayroong mga binibigay na gamot para sa fatty liver, mga parang sabi nga phospholipids yung mga yan. Pero kung hindi mo gagawin yung lifestyle ay babaguhin mo nga yung pagkain mo pareho rin. So pero pag ang gamit ng ITERA, malaking matutulong niya pag itatapat mo dun sa liver. Sa liver kasi kaya fatty liver. So 15 minutes, 2 times a day. Okay. Okay. Well, anyway, may ano ka lang kasi ang fatty liver kasi generally ang tawag natin fatty liver. Pero meron tinatawag na non-alcoholic fatty liver disease. So yun yung pagkain ng sobrang carbohydrates, matatamis, gano'n. Kasi meron yung tinatawag natin na secondary sa alcohol. Yung isa non-alcoholic. Ito, yung isa naman is due to alcohol. Pero yung due to alcohol na, ay di medyo, it will lead na sa cirrhosis. Yung mga mas delikadong side effect ng yung, sabi nga, maluluto na ang atay mo pag alcohol ang cause. Grabe. So, tama yung salamat Doc sa explanation nyo na about sa fatty liver kasi ang unang thinking ng mga common na Yes, it's about the fats Yung pala it's about sugar pala yes, carbo. sugar and yan carbo. Wow. Salamat sa info Doc. So ito naman Doc, sumakit daw ang tiyan pagkainom ng charged water. So initial reaction lang yan. Don't worry about it. Don't worry. Tapos nagtataka siya kung tama daw ba na ang gamitin is yung glass. So tama naman na glass yung gamitin. Kaya siya nagduda kasi dahil para daw may mga bubog na kumapit sa kamay niya. Okay, so hindi natin alam kung ano yung nangyari na yun, di ba? Yes. So,
Ayan, so tuloy lang natin yung ano, so basta making sure lang na maayos yung glass of water. Kasi baka mamaya meron ng damage yun lang Oo. na ano, pero kasi kung Itera naman wala siya it's non-invasive, so wala siya magiging Mm. epekto doon sa Yes. glass. It will just Oo. penetrate doon sa water molecules. Oo. So yun lang Hindi sashatag i-assure yung nyo, glass baka ano. may basag na yung ano o ano. Baka yun. So Doc, Mm. i-blow kung heavy bleeding po ang adenomyosis. So 'di ba isa sa ano natin is with the Itera, isa sa precaution natin is do not blow pag may active bleeding. Pero kasi Yes. yung adenomyosis, may condition siya kasi na parang may problema sa uterus. Ano? So, hindi naman natin ano doon yung, kasi hindi naman siya nagbi-bleed because of merong active, let's say, may wound. Ano? Yung problema kasi dyan sa yung ano ng endometrium ng yung loob ng kanyang uterus, yun ang nagkakaproblema. So, yung Itera makakatulong kasi, iba sabi nga natin is parang aayusin niya kung ano man ang sabi ano natin yung Itera will take para bang Itera, then the body will take care of itself, parang ganoon. So tutulungan ng Itera, ganoon ang principle niya. So hindi yun yung mayapat nagbi-bleed ay dapat hindi kasi nagbi-bleed, hindi yun so pwede mong Okay. gamitin ng Itera. Ayun. Sige po. Siguro Doc, mag-ano na lang tayo, mag last 2 na Okay. question. Tapos yung ibang mga question, i-screenshot na lang namin. Tapos Mhm. yun yung ano namin na priority natin na sagutan the Okay, last okay. time. Oo. Sige po. Ang next is, pwede bang gumamit ng cool setting sa cancer patient na ayaw mainit ng plastic? Kaya nga ayaw niya i-blow sa katawan. Well, tama po, pwede po yan. So, ang kailangan nyo pong gamitin is yung Pro. Kasi yung Pro, wala siyang meron siyang cold setting. Oo. Or kaya naman, yung yung Itera Bio. Yan, lalo ito, Mhm. cancer patient. So, Yes, oo. perfect sa kanya. So, yun nga lang, medyo medyo costly Oo. lang kasi ang option mo is Itera Bio or Yes, Itera or Care Itera. Pro. Oo. And then ganito rin, Oo. kasi nung minsan merong nag-chat sa akin. So, kasi ang ginagawa niya is, binoblow niya, hindi ko na matandaan And then, meron din siyang, sabi ko, wow, big time to, kasi may Itera Bio. Ngayon, ang sabi ko, ganito, kung meron ka namang Itera Bio, pwede mo nang hindi gawin yung basic protocol. Kasi meron din siya tang pro Aside from Itera Mm. Bio, meron pa rin siyang Mm. pro. So kung Yes. mag-Itera Bio ka na muna, and then after Itera Bio, you can proceed directly, ibublo mo yung consent area. Pwede ka nang hindi mag-undergo kasi ginawa na ng Itera Bio yun, di ba? Yung parang yung yung parang ni-stimulate mo yung yung every organ. So pwede na dumiretso ka na dun sa sa pagbawad ng concerned area. I-blow mo na yung concerned area. Pwede yun. Alright, alright. Thank you, Doc. So ito, last question natin is, hello, Doc, good evening. Pag may bukol daw po, pwede ba i-blow mismo sa area? Yes, pwede. O yun. So ito, follow up kasi bukol din. Pagka masakit naman daw yung bukol, pwede ba siyang i-direct na i-blow? Yes, pwede rin. Pwede pa O rin. yun. Okay. Sige. So, again, basta sa mga bukol, marami pong mga cases na na talagang magaling po yan. So, meron po kami dito sa Davao na talaga naman na bukol. Ewan ko kung na-discuss na ni Mai sa inyo, pero ito, i-document lang po namin na maganda talaga ang laki ng bukol talaga siya. So, for 58 years, ang laki ng bukol niya dito sa batok. Tapos mga lang siya, 13 days lang na na-i-blow nila, nag-flatten, nawala yung bukol na Wow. malaki. Yan. So i-document lang namin and i-share namin sa inyo, Doc Alex. Wow, grabe. He's an Wow. Australian.
So once again, Doc Alex, maraming salamat sa oras nyo, sa yung God-given talent nyo is talagang na-share nyo, lalo yung mga information about this, malaking tulong po kasi pag naiintindihan po kasi ang mga Yes, sakit-sakit, oo. nakakagawa tayo ng mga options na po pwede nating magawa out of our own discretion na hindi lang tayo basta din umaasa lang sa lahat ng sinasabi ng ating doktor. Kumbaga tayo mismo nauunawaan natin yan at meron tayong nagagawa. And again, maraming salamat po sa mga nagstay. So yun pong mga nag-chat ng kanilang na screenshot po namin. So kayo po muunahin namin na sagutin sa susunod natin na session. So with that, again, God bless everyone, to all of us. See you next session. Okay, God thank bless you very po, much. Doc God bless. Alex. Good night po. Good night.